ayun. Hi guys, good evening po sa inyo. So, discuss ulit tayo ng ating PSE Stock Trendings Review. So, Friday, red day na naman tayo. So, ngayon po ay May 8, 2020 at ito pa rin yung mga top trendings natin ngayong araw na to. So, si Dito, si Tech, si Manila Water, ABS-CBN, GMA, si Jollibee, MTI, Macro Asia, si IDC at ang ating PSEI Index. Ayan, so green tayo ng umaga guys, pero yun nga, pagdating ng closing, namula na naman yung ating market. Ayan, so negative 0.55% ang binagsak ng ating market sa ngayon. At nandito pa rin naman tayo sa 561 point or 5,621.94 level. Yun nga lang, maraming stocks ang napapansin natin. Parang pa-crossover na yung mga MACD or pababa na yung mga RSI nila. Ayan. So, bago tayo magpatuloy guys, don't forget to read yung ating disclaimer. Ayan, at doon sa mga bago, so kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys para updated ka sa mga daily reviews natin dito sa stock market. So, mayroon bang maganda or hindi maganda na nangyayari po sa ating PSEI market. At kung nag-aaral ka lang, so i-browse mo lang po yung mga sections natin dito. So, marami ka pong matututunan dito sa ating channel at sure ko po, malaking tulong po ito sa iyo kung beginner ka pa lang sa stock market. Ngayon, kung sabi ko nga ako hindi pa masyadong marunong sa mga technical analysis, so add nyo lang ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook account at pwede po tayo mag-usap anything related sa stock market. So nagpo-post po tayo dito ng mga tingin natin is significant na pwedeng maka-apekto sa ating market for the day. Ayan. So, at kung mahilig ka sa Twitter, ayan. So, tweet mo lang ako guys. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader. So, sabi ko nga, sa Twitter, mabilis po yung mga news na lumalabas. Ayan. So, punta natin yung ating PSEI. So, tinitignan ko kanina yung 5-minute chart ng PSEI. Green naman tayo ng umaga. So, akala ko tuloy-tuloy na green to eh. Kasi kung tinignan mo, mula sa closing niya kahapon, May 7, meron tayong spike up na around 0.75%. So, ang taas pala. So, akala ko around 0.5%. So, umabot tayo ng 0.75% for the 9:30 AM opening natin. Yun nga lang, fake out yung nangyari at bumagsak po yung ating index pagdating na ng hapon. So, hindi na siya masyadong naka-recover pa. So, balik tayo sa ating day chart. So, yung RSI, wala pa rin nangyayari sa kanya. So, steady lang siya. Kasi kahit papano, yung ibang blue chips natin, di ba, nakita niyo naman si Ayala, patuloy po yung pag-akyat niya, kaya nabubuhat niya yung ating index. Kahit yung ibang stocks natin, yung mga mid-caps, mga penny stocks natin, karamihan sa kanila, medyo nagbabagsakan. Pero sabi natin guys, hanggat bukas po yung ating MACD sa ating PSEI market, huwag kang matakot sa kanya kasi may chance po na magkaroon ng uptick sa ating market. Kasi titignan natin yung world indices na naman, green na naman sila ngayon guys. So yung futures nila, ang tataas na naman kasi ang lakas ng expectation sa pagbubukas ng kanilang economy. Ayan. So, kaya nga po, tignan mo naman, halos yung buong market international, maliban sa Pilipinas, is umaakyat ng umaakyat. So, ibig sabihin, yung nangyayari lang dito sa ating PSE market is mga local issues lang. So, kagaya nga po ni ABS-CBN. At yung nga, yung nakita natin, yung nabasa natin na bagong news. So, nilabas po ng CNN. So, mukhang magkakaroon ng meeting yung mga Metro Manila Mayor kung ano yung mangyari after ng May 15. So, aling mga cities yung kailangang i-quarantine pa. So, siguro naman, hindi naman lahat mako-close yung Metro Manila kasi 'di ba sabi nga ni President Duterte, maghahanap lang sila ng mga areas sa maraming COVID issues. Yun lang muna yung ila-lockdown nila. Pero based sa title na nakikita natin sa ngayon, mukhang negative. Kaya nga po yung ating buong market is nag-anticipate na at hindi siya masyadong gumagalaw. So, walang gustong mag-invest sa ngayon kasi hindi pa po clear yung direction ng ating market. At kung titignan mo, yung kung kailan tayo naging optimistic nung nakaraan, yung net foreign buying na naman natin is nasa negative 771 million. So, ibig sabihin, lumalabas pa rin po yung mga foreigners dito sa ating market. Yan. Nonetheless, hindi naman tayo ganun ka-pessimistic sa kanya. So, kasi medyo stable po yung ating index. So, ang mahirap kasi niyan pag nagkaroon ng breakdown or crossover dito sa ating MACD or dito naman sa ating
RSI. Ayan. So, tignan natin yung ating mga favorite na stocks. So, top na naman itong si dito natin. So, hindi siya naalis dito sa top notcher. So, medyo malaki pala yung binagsak ni dito ngayong araw na to. So, silipin natin. Nag-loss siya ng negative 3.23%. Tingnan natin sa 5-minute chart. So, nagkaroon siya ng, or dito muna sa ating day chart, nagkaroon siya ng breakdown pala dito sa ating day chart. So, kasi yung MA9, so bumagsak na siya at nandito na nga siya sa ating MA20. So, as per expectation natin, kasi medyo marami yung sellers at medyo mahina yung volume, pwede nga bumagsak itong si dito. Ang hindi maganda na nakikita natin sa kanya, medyo na-break niya yata yung MA20 eh. So, tingin natin na-break niya yung MA20, ganun din yung ating ascending trend line sa kanya. So, tingnan natin sa Monday kung magkakaroon siya ng konting reversal, kung magkaroon ng optimism dito sa Metro Manila conference nila, kung ano mangyari sa area natin doon sa National Capital Region, kung magtutuloy nga ba o hindi yung total lockdown pa rin ng Metro Manila. Ayan. So, kung may positive news, hopefully makarecover itong si dito. Ngayon, doon sa mga medyo malalaki na talaga yung loss, so, kung medyo dito ka sa taas na kasalo sa kanya, medyo malaki-laki na rin, no? 13% na rin yung pwedeng nawala sa'yo. So, ikaw na mag-decide ngayon kung kailangan mo i-cut loss sa kanya. Pero nakikita na lang naman natin, sabi natin nung nakaraan, ang pinakamalakas na support mo na pwede niyang i-test is around 2 pesos. Pero yun nga, hindi maganda yung ating MACD. So, baka meron pang volatility guys kasi nga pabagsak pa rin yung ating RSI. So, although sabi naman natin pag above RSI 50, medyo meron pa siyang chance na makabawi ulit. Yun nga lang, tignan mo na yung cut loss level. Baka naman maipit ka kay dito hanggang sa hindi ka na ulit makaalis sa kanya. So, hindi maganda yung nakikita natin kasi nagkaroon ng crossover down yung ating MACD. So, tatanggalin muna natin yung ating ascending trend line sa kanya. Papalitan natin ng descending trend lines or descending triangle na nakikita natin dito sa ating support area. So, yan muna yung kailangan basagin ulit ni dito para magkaroon siya ng momentum pataas. So, medyo pababa muna yung nakikita natin sa kanya. So, kita mo naman, wala pong cooperation niya ating price, volume, RSI, saka MACD. So, short term, medyo bearish tayo dito sa stock na si dito natin. So, yun po yung nakita natin sa kanya. Ganon din si Certec. Sinilip natin to kanina. So, nagkaroon na rin siya ng breakdown guys dito sa ating MA20. So, sana napaka-at loss ka na, no? Nung medyo na-break na yung ating support level kasi ilang beses na talaga niyang gustong lumampas sana dito sa ating MA9 pero hindi niya magawa. Ayan. So, kung magdo-drawing ka ng trend line sa kanya, meron na siyang descending triangle. So, yung previous na assumption natin na ascending trend channel sa kanya, na-break na po siya. So, ibig sabihin, magkakaroon na retest na dito sa ating MA 100 or yung ating next na support level sa kanya. So, baka nga gawin niya, i-close muna yung gap dito bago siya magkaroon ng konting spike. Pero overall, yung nakita natin na move sa kanya is downtrend na sa ngayon kasi yung RSI natin is below 50 at meron na pong crossover below ng ating blue line dito sa ating red line. Ayan. So, tignan mo na maigi kung kailangan mo na rin mag-cut loss dito kay Certec po natin. So, marami pa namang chance kung gusto mong sumakay ulit sa kanya kaysa medyo maipit ka ng medyo malaki. So, ang laki palang binagsak niya, negative 7.49%. So, kung aabot tayo hanggang sa ating close gap or di sa MA100, around 16% yung kailangan mo tiisin para malaman mo kung magkakaroon siya ng bounce sa mga susunod pang araw. So, medyo bearish tayo sa kanya kasi medyo mas malinaw na meron siyang descending trend channel na binubuo sa ngayon. Ayan. So, yan muna yung titignan natin sa kanya. So, sabi ng iba, bull flag pero mukhang hindi na kasi extended na po yung pagbaba ng kanyang prices. At kita mo naman yung volume, nag-agree na selling volume talaga yung nangyari sa ngayon kasi yung RSI wala po siyang momentum. So next po natin si Manila Water. So mukhang si MWC lang ang isa sa mga winners natin kasama ni MPI kanina. So nakikita natin. Ang laki ng tinaas niya. So sinusuportahan po ng volume yung pagtaas niya at mukhang tuloy-tuloy yung positive sentiment dun sa very good news nung nakaraan na humingi ng dispensa si
President Duterte dito sa ating mga water concessionaire. So drawing ulit tayo ng trend lines. Medyo malapit na siya sa kanyang trend channel na resistance. So hanapin natin yung kanyang pinaka-resistance. So nag-fill the gap pa nga pala siya. So guys, tingnan mo, meron siyang gap area dito nung nakaraan nung magkaroon ng good news kay Enrique Razon. So mukhang gusto na nga niya pumunta sa 13 pesos. So yan muna yung ilalagay nating psychological resistance. Tingnan natin. So kung hindi niya ma-break yan. So possibly dito muna tayo sa kanya, half body ng candle at may consolidation ng prices at psychological level siguro around 13 pesos. So tingnan natin maigi. So siguro around 13 pesos. So kung mabasag ni MWC yung 13 pesos, meron kang potential upside up to 14.6 pesos. So bumalik na kasi yung yung positive vibes dito kay Manila Water natin. So malay mo magkaroon na rin siya ng contract for the coming few days, di ba, or few months. So kasi medyo nag-tone down na si President Duterte, baka ituloy na yung hearing doon sa extension ng kanyang water concessionaires naman. Kaya siguro medyo maraming optimistic po dito kay Manila Water. So okay yung ating RSI, okay din yung ating MACD kasi sabi nga natin basta yung blue line nasa taas po ng ating red line. So medyo malapit na rin pala tayo sa oversold level. So possible magkaroon ng malakas na resistance nga around 13 pesos kasi pag nag-oversold po itong si Manila Water, saka alam nyo naman, yun yung positive price or buying price dati ni Enrique Razon. So, magiging malaking harang itong si 13 pesos natin. So, nonetheless, sabi natin, ang oversold pwedeng maging oversold basta meron pong malaking volume na magso-support sa kanya. So, congrats po So, mga may hawak sa kanya, 8.55%. Ang laki niya simula nung magkaroon siya ng gap up is more than 18% na pala yung inakyat ni Manila Water. Okay? So, next po natin si ABS-CBN. So, close pa rin si ABS-CBN. So, doon sa news na nabasa natin kanina, mukhang nagkakaturan na kung sino MTC o si Salceda yung gusto nilang sisihin doon sa pagkaka-close po ng ABS-CBN. So, hindi pa rin na-desisyonan ng Supreme Court. So, sabi nga na-receive, kung nabasa nyo yung news, na-receive na po ng Supreme Court yung temporary restraining order na request ni ABS-CBN. Pero hindi pa rin siya umaksyon. So, parang hindi yata maganda. Mukhang patatagalin pa ng konti yung pagbubukas po ni ABS-CBN. So, siguro kahit magkaroon siya ng TRO at mag-open ulit si ABS-CBN, don't expect too much kasi syempre yung bad sentiment sa kanya, magre-reflect muna bago siya makarecover ulit. Ayan. So, tingnan nyo na maigi pag nagbukas itong si ABS-CBN. So, siguro mga 10 trading days muna bago siya magbukas. So, ilang days na simula nung magkaroon siya ng stoppage na or trading hold. So, bilangin natin. So, around 3 days na. So, mga 7 days pa siguro na working days bago magkaroon ng decision kung bubuksan na yung trading ni ABS-CBN. Ayan. So, next po natin si GMA7. So, ayun. So, sabi natin kahapon, di ba? Hanggat walang green candle, itong si GMA7, mukhang mahirap sumakay. Pero, ayan. So, malapit na mag-close the gap na. Ilang percent na lang yung ibabagsak ni GMA7? Around 6%. Balik na siya ulit sa kanyang dating price. So, ang dami siguro na ipit dito, no? Ang laki niyan, guys, oh. So, halos mag-ceiling siya nung nakaraan. So, bumagsak na siya ng more than siguro more than 27% mula doon sa kanyang peak opening nung nakarang umakyat po yung kanyang price. Ayan. So, dahil ganyan, so tingin natin magkakaroon pa na retest dito sa ating MA9. So, due na rin siguro sa correction itong si GMA7. So, kita mo naman close pa si ABS-CBN. So, ang bias natin sa ngayon is baka magkaroon ng konting rebound dito kay GMA7. Although meron tayong malaking 3 red candles kasi nga nagkaroon po ng malaking profit taking, nag-take advantage na yung mga sabi natin nakakulong ng ilang taon dito kay GMA7 kasi up to 2 to 3 years na yatang ang daming nakulong sa price ni GMA7. Ayan. So, sana hindi ka muna papasok dito guys hanggat wala pang green candle na nakikita or meron tayong kahit papano mga doji para mag-signal as a start naman ng bounce dito kay GMA7 kasi tatlong very long red candles na po siya na bumabagsak. So, hindi pa magandang pumasok guys kasi wala pa tayong positive candle dito kay
GMA7. Ayan. So next po natin si Jollibee. So mukhang itetry niya talagang itest yung ating pinakamababang support, which is around 130 pesos, kasi yun yung ginagawa ng ating price action mukhang pabagsak siya So meron lang tayong trading channel, so from 130.93 hanggang 149 siguro, 149.5. So, puro selling volume din yung nakikita natin kay Jollibee. So, sinasabayan niya yung ating PSCI market. So, medyo sideways po yung RSI, ganun din yung ating MACD. Medyo malapit na siyang mag-close. So, abang-abangan mo, baka mag-close yung ating MACD. Alam mo naman, pag nag-close yung MACD, merong konting pullback ng ating prices. So, sana mag-rebound na siya dito sa ating 130 pesos pag binibreak pa rin niya yung ating MA20. Kasi medyo basag na guys yung support natin sa MA20. So, sana mag-support yung ating pinaka-support line dito sa baba ng ating trading channel. Kung hindi, baka magkaroon na naman ng breakdown ng price itong si Jollibee natin. Pero nakikita naman natin, mukhang magandang fair value na sa kanya yung 130 pesos sa ngayon. Kasi kokonti pa lang yung uptick niya simula nung magkaroon tayo ng market crash naman dito kay Jollibee. Kaya nga lang, siyempre, bantayan mo lagi yung cut loss level as a trader. Ayan. So, sa mga long-term investors, good time to accumulate na naman kasi hindi pa rin masyadong gumagalaw yung price ni Jollibee natin. Pero sa ngayon, as a trader, mukhang hindi maganda pumasok muna dito kay Jollibee po natin. Ayan. So, next po natin si MPI. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So, nagkaroon din ng uptick dito kay MPI, kagaya ni Manila Water. So, nag-gain siya ng 4%. So, parang nagkaroon lang ng takutan nung nakaraan dito kay MPI. So, balik natin yung kanyang trend lines para makita natin yung kanyang next na direction. So, ito yung pinaka-resistance natin nung nakaraan. So, mukhang intact pa rin yung ating uptrend channel dito kay MPI guys. So, nagkaroon ng matinding profit taking for the last 2 days dito kay MPI kasi alalaki ng volume. So, yung pumasok nung nakaraan, lumabas na. And then, may nagpump na naman sa kanya. So, tingin natin, masusustain siguro ni MPI yung kanyang pagtaas. So, kasi sumasabay siya kay Manila Water. So, kung may good news kay Manila Water at ito namang si MPI na may-ari ng Maynilad is sumusunod naman po siya. So, technicals lang. Kita mo naman yung ating RSI. Maganda po yung kanyang movement. Ganun din po yung ating MACD. Ayan. So, tingin natin kung hawak mo itong si MPI, i-hold mo muna kasi baka magkaroon siya na retry ulit dito sa ating MA100 which is yung isang malakas na resistance po ni MPI. Ayan. So, related lang sa water yung pag-angat niya at yung good vibes no nakaraan kay President Duterte. So, marami nang nakalabas na nag-profit. So, yung iba na hindi naman na nakasalo nung huli, nagtatry naman na pumasok sa ngayon. Kaya po, umakit yung prices nitong si MPI. So, next po natin si Macro Asia. So, hindi pa rin nakakaalis si Macro Asia, no? May konti lang siyang gain, 1.63%. So, tingnan natin for the coming few days kasi mukhang may nababasa tayong pa isa-isang news na gustong buhayin yung mga airports natin. Kaya siguro kahit papano nag-hold po yung ito si Macro Asia natin dito sa pinaka-support level niya. So, sabi natin nung nakaraan. Ang pinakamalakas na support niya is itong dalawang malaking candle natin at around 4 pesos kasi psychological level yung whole numbers natin. So, nahirapan tayo ilagay. So, yan yung babantay mo kay Macro Asia na sana hindi mabutas para hindi po mag-alisan yung mga traders or investors natin sa kanya. Kasi pag na-break na naman yan, may konting landslide pa si Macro Asia. Ayan. So, yung ating RSI, so hindi pa masyadong maganda. So, tignan natin next week kung magkaroon siya ng rebound kasi sakto dito sa ating trend lines. So, kung magkaroon siya ng uptick, medyo magandang sumabay sa kanya if medyo ma-break niya din yung ating descending triangle. Ayan. So, yan yung dalawa mo titignan. Magkakaroon siya ng bounce dito sa ating RSI. And then, magkaroon ng konting uptick sa ating MACD. At makalbas siya dito sa drenowing natin na maliit na descending triangle dito sa kanyang prices naman. Ayan. So, yan kasi yung mga key levels, yung mga patterns na nakikita natin pag nabibreak yung mga yan, nagkakaroon ng uptick ng ating mga prices. Ayan. So, lastly, punta tayo dito kay IDC naman. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So, nagkaroon na ng breakdown si IDC. So,
doon sa mga nagtatanong kung pwedeng pumasok, antayin mo munang magkaroon ng panibagong green candle si IDC. Kasi sa ngayon, mukhang gusto niyang bumalik ulit dito sa bandang baba. So Friday, baka nag-profit taking na yung karamihan sa kanya kasi ilang araw na rin siyang hindi makalampas dito sa ating MA9. So magkakaroon siya na retest dito sa support level natin. Hanapin natin yung kanyang malakas na support. So siguro dito kasi merong gap area dito, baka yan muna yung i-fill niya for next week kasi baka kasama to sa sentiment ng extension ng lockdown natin. So wala ding magandang volume sa kanya, puro selling volume at malapit na mag-cross down yung ating MACD. Ayan. So tignan mo yung cut loss level mo. So ang daming stocks ngayon na talagang bumabagsak na sa kanilang mga support level. So sabi natin, naglalabasan na kasi yung karamihan ng quarter earnings at lumalabas doon, medyo losing po yung mga businesses ng ating mga stocks. Kaya naman, patuloy po silang bumabagsak sa kanilang current level sa ngayon. Ayan. So sabi ko nga, mas mahalagang bantayan mo yung capital mo kaysa yung sa loss mo. Ayan. So yun yung mga review natin ngayong araw na to. So kung merong significant news during the weekend, so baka magkaroon ulit tayo ng mga review, lalong-lalo na po dun sa mga blue chips natin during the weekend naman para hindi tayo mabulaga pagdating po ng Monday ulit. So ang magiging catalyst natin for next week is kung total lockdown pa rin ba ang Metro Manila. So sana hindi naman kasi marami na talagang nahihirapan din sa lockdown at yung mga businesses natin is hindi na kumikita. So baka mabankrupt pa nga yung iba. Kaya kung napapansin nyo guys, yung mga bank sector natin, so punta tayo sa finance section natin. So kita mo naman, hindi na naka-recover yung finance sector natin simula na magkaroon tayo ng market crash. Ayan. So mukhang matatagalan pa bago sila makaakyat etong ating mga finance sector naman. Ayan. So abang-abangan natin over the weekend kung ano yung positive news. Basta ang titignan mo lang, globally okay naman yung ating market. So ang dahilan ng hindi pag-akyat po ng ating market is local issues, at pag nasolve na po yung mga local issues natin, doon naman mag-aakyatan yung ating mga stocks. Ayan. So yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader. Mag-aral ka habang weekends po. So marami kang makikita dito sa ating channel. Add mo lang ako dito sa aking Palawi Trader na Facebook account. At magtanong ka lang anything po na related sa stock market, sasagutin natin. Ayan. So, and then tweet ka lang dito sa ating Twitter account. So follow mo ako. Follow natin yung mga personalities kagaya ni na DA Market Security, si Ma'am April Tan na nagpo-post lagi. So yun lang guys. Maraming salamat ulit sa iyong panunood at pakikinig. At kita po tayo over the weekends na naman para sa mga additional vlogs natin kung meron man or kung mag-review man tayo over the weekends. Ayan. So yun lang guys, maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Happy weekend po.